bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Hesukristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng Day by Day. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz na pinamagatang Be Wiser. Kapag nina-nosebleed ka mo, ay nosebleed, kapag aaralan ko yan para bukas hindi na ako mag-nosebleed. Kailangan willing kang mahirapan para matuto. Kasi ikakabuti yun ang iyong buhay. And it's important to contemplate, to reflect, to study carefully. Kaya mahalaga yung pagbubulay-bulay, pagmumuni-muni, pagninilay-nilay. Don't always fill your time with something to do. At yan ang problema sa cellphone. Wala nang time mag-isip ang tao. Mapaupo lang ng konti, nagte-text na, naggaganyan na. Kahit nasaan, kahit may kausap na, naggaganon pa. Wala nang panahon na tahimik para mag-isip. Kaya kailangan, kung may fasting yung stomach, may fasting din yung eyes, may fasting din yung ears, may fasting sa internet, may fasting sa mga gadgets, para may space ang dinig ng karunungan. Ecclesiastes 12:9, I was a wise teacher with much understanding, and I collected a number of proverbs that I had carefully studied. Sipin ninyo yan. Hari si Solomon ang kinokolekta, Proverbs. Pagka merong nagpupunta sa probinsya, tanong agad, meron ba ditong antik na aparador na pwede ko mabili kasi collector? Meron ba ditong lupa na pwede ko mabili kasi collector ng lupa? Pero meron bang nagtatanong, may kasabihan ba ang mga matatanda dito? Anong mga kasabihan nila? Kasi ang tagal makadevelop ng kasabihan, lifetime observation, para ka makagawa ng Proverbs. Kaya sabi ni Solomon, I collected Proverbs and studied them carefully. Ayan, nasa Bible natin ang Proverbs. Pagkarami-rami, gano'ng karami nagbabasa nun, ang dami-dami mong matututunan kada isang proverb pa lang. But we've got to contemplate. Bakit niya nasabi ito? Saan-saang mga bahagi ng buhay ko pwede itong i-apply at saan hindi dapat? Kasi iba naman ang buhay ko sa buhay nung nagsabi ng proverb. Dapat pagbulay-bulayan yan. An example of contemplation, Matthew 6:26. Sabi ni Jesus, look at the birds in the sky. They don't plant or harvest. They don't even store grain in barns. Yet, your Father in heaven takes care of them. Aren't you worth more than birds? May application agad. Birds pa lang yung ino-observe. Mag-o-observe ka pa ng kutakot-takot ng mga bagay, mga halaman, mga hayop. Ang dami mo agad matututunan sa buhay. And then observe your relatives. Yung auntie kong ganito, ginawa niya A. Ano naging bunga? B. Itong ganito kong pinsan, ang ginawa niya B. Ano naging bunga? C. So kung ayaw ko ng C, hindi ko gagawin yung B. Mahirap bang malaman ang mga ganong bagay? Of course, it is also important to experiment. To try. Meron ka mga calculated risks. Huwag ka sobrang matakot magkamali. Kasi nagkakamali ang natututo. Although tinitingnan mo kung yung pagkakamali mo, ikamamatay mo o ng iba o ikasusunog ng bahay nyo, then you've got to learn another way. But don't play it too safe. Yung sobrang safe, hindi natututo yon. Ecclesiastes 2:1-3. I said to myself, have fun and enjoy yourself. But this didn't make sense. Laughing and having fun is crazy. What good does it do? I wanted to find out what was best for us during the short time we have here on this earth. So I decided to make myself happy with wine and find out what it means to be foolish without really being foolish.
myself. In other words, Solomon tried some things that were not always safe to try, but he set limits so that even if he committed a mistake while trying, the mistake wouldn't be fatal or very damaging. Kailangan marunong din tayo. When we protect our children too much, they don't learn a thing. Ayaw na natin silang mahirapan, wala na tuloy silang natututunan. Kaya sinasabi niya, laki sa layaw, karaniway hubad. Observation din yon ng matatanda. Pagka sobrang mong pinasarap ang buhay ng bata, mahirap sa kanyang umasenso pag malaki na siya. Pag sobrang mo din pinahirap, kung minsan nagiging over-competitive, nagiging bitter, mahirap din. Dapat balance. So commit and learn from mistakes. It is all right to commit mistakes as long as you learn from them and you don't keep repeating them without learning a thing. Do not be too afraid to commit mistakes. The greatest mistake is to play it too safe and not even try. Proverbs 24, 32 to 34. When I saw this, it taught me a lesson. Sleep a little, doze a little, fold your hands and twiddle your thumbs. Suddenly poverty will hit you and everything is gone. So mahilig siya na matuto sa mistakes ng iba. At yun ang matalinong tao. People who learn from the mistakes of others. May mali siyang ginawa, may formula yon, dapat huwag ko nang gawin para yung hirap na dinanas niya, hindi ko nadanasin. Natuto ka tuloy. 2 Corinthians 8:21, for we are taking pains to do what is right, not only in the eyes of the Lord, but also in the eyes of men. So, you take pains to do what is right, but you learn from the mistakes of others. And try to be kind to those who commit mistakes. You not only learn from their mistakes, but you also try to make them recover, to help them recover. And very importantly, kakambal lang sinabi natin kanina, if we are to be wiser, brothers and sisters, accept correction. Even punishment or discipline. If it helps you remember a lesson, accept the punishment. Proverbs 19:25, stupid fools learn good sense by seeing others punished. A sensible person learns by being corrected. Merong dalawang uri ng tao. Yung sinasabi niyang Proverbs na stupid fools, hindi yan matututunan ng pangaral. Hindi yan matututo sa paalala. Hindi matuto sa pagtutuwid. Ang tanging nagtuturo dyan ay parusa. Kaya maraming empleyado, hindi sila matututo at magdidisiplina hanggang hindi may salary deduction. Ang alam lang nilang sundin, may salary deduction, huwag natin gawin. Pero pag walang salary deduction, kahit anong paliwanag, kahit anong theorizing ang ibigay mo, baliwala sa kanila yon. Ang pinapakinggan lang nila, palo, parusa, deductions. Baliwala na magbigay na matataas sa mga ideya sa mga taong hindi makikinig. Ang ibibigay mo dapat sa kanila, parusa. Kasi that is the language they speak and that is the language they understand. Meanwhile, ang matatalinong tao, hindi kailangan parusahan. Kausapin mo lang, matututo na sila, magiging kaibigan mo sila kasi matalino sila. Pag pinarusahan mo ang matalinong tao, pareho lang kayong malulugi dahil mawawala siya sa iyo. Meanwhile, pag hindi mo pinarusahan ang hangal, aabuso ng aabuso ng aabuso. Kaya ang batas, may timbangan at may hawak na tabak. Pag mali ka, tatagain ka. Kasi may mga tao, pag hindi mo tinaga, uulit-ulitin lang nila yung mistake nila. Magkakaiba ang tao. Different strokes for different folks. May mga nadadala sa pakiusap. Merong hindi. Kailangang multahan para matuto. Kailangang masaktan para matuto. So be wise and discerning. Now, you want to be respected? Be respectable. Kailangan nadadala ka sa salita. Nakakainsulto yung minumultahan ka pa. Nakakainsulto yung namamasukan ka, tas lagi kang may bawas sa sweldo, lagi kang more than 15 minutes late. Nakakainsulto yung nagtatrabaho ka sa fast food, laging merong
salary deduction dahil lagi mo na ililigwak at na itatapon yung juice. Na pag hindi ka naman minultahan, sigurado baka ipaligo mo pa yung juice. May mga tao, pag hindi mo minumultahan, hindi talaga sila magbe-behave. These are the fools. Don't be one of them. Kailangan marunong ka, may taste ka, may dignity ka. Isang salita lang, pwede na. Yung makuha ka lang sa tingin. Nung araw ang matatanda, nagtuturo sa mga bata, pagka nagmi-misbehave ka, titingnan ka lang, lalo may bisita. Daig mo pa ang nakagupit yung hindi ka na mapakali dahil nairapan ka ng lola mo. Ngayon naman, luwan na yung mata mo, hindi ka pa pinapansin ng bata. Palibasa, hindi tinuturuan at hindi pinaparusahan. Spare the rod and spoil the child. Sabi nga sa Bible. Although the rod will take on different forms in different periods of history, but there must be punishment. Ang mga bata, hindi pa nakukuha lagi sa paliwanag, lalo sobrang bata. Kailangan merong disiplina. O pagka hindi ka gumawa ng homework mo, wala tayong pasyal next week. Dapat niya may ganun. Hanggang maging mas matalino na sila na salita lang na intindihan na nila na dapat gawin nila ang homework. Ang mga magulang na hindi marunong pumalo, they create monsters. Pero sinasabi nating palo, hindi laging yung hampas. Pwedeng meron kang withhold na privileges o meron kang ibibigay dapat ng mga bagay na magaganda pero hindi mo binigay sa mo. Alam mo, under discipline ka. Maintindihan nila yon. So we should accept correction. Even punishment and discipline. Proverbs 12:1, to accept correction is wise. To reject it, it is stupid. Alam niyo yung Bible, puno-puno ng words na gano'n. Fool, stupid, fool, stupid. Ano itatawag mo doon? Talagang gano'n ang tawag doon. Kaya importante na namnamin natin ang kahulugan ng salita so we can be wise. And of course, to be wise, pray. Regalo din naman ng Diyos yung wisdom. May wisdom na pinagtatrabahuhan at may wisdom na sadyang bigay ng Diyos. Proverbs 2:6, all wisdom comes from the Lord, and so do common sense and understanding. Pray for it, ask for it. Ecclesiastes 2:26, if we please God, He will make us wise, understanding, and happy. So pagka binibigyan mo ang Diyos ng kalugdan, kaluguran, kasiyahan, hindi naman mahirap sa Kanya na bigyan ka ng karunungan. Wisdom is still better than folly. At yan ang sinabi ni Solomon. Ecclesiastes 2:13-14, and I discovered that wisdom is better than foolishness, just as light is better than darkness. Wisdom is like having two good eyes. Foolishness leaves you in the dark. Iba yung wise. And finally, how do we become wiser? Keep growing in knowledge. Don't stop learning. May mga tao na pagkatapos ng college, hindi mo na magbabasa ng libro uli ever. Sabi niya, tapos na ako, hindi na ako magbabasa ng ganyan. Sino nagparusa sa iyo ng mga pangit na reading na ayaw mo magbasa? Pag may nagtatanong sa akin lalo sa Facebook, dito paano po tatalino ang tao? So, maraming paraan, pero may madaling paraan ng pagtalino. Number 1, magbasa ka ng mga matitinong libro. Kasi ang isang author, usually may isa lang siyang napakagaling na libro sa buong buhay niya. Gifted siya ng wisdom, nag-observe siya, nag-aral siya, tapos isinulat niya, binasa mo lang ng 2-3 araw, nasip-sip mo yung utak niya, that it took 40, 50, 60 years para makarating sa ganung level ng talino. Isipin niyo ang natipid yung oras. Kung may sinulat na libro ang isang matalinong tao at binasa mo at inunawa mo, sandali mo lamang nakuha yung ang tagal bago naipon sa loob ng utak niya. Pero meron pang mas madali. Manood ka ng magandang pelikula. Ilan ang artista sa isang pelikula? Ilang oras nila ang nauubos para umarte-arte? Ilang oras ang inubos ng writer, ng scriptwriter, ng editor? Ilang oras ang inubos ng mga lighting director, set director, costume director, paggawa ng mga bagay-bagay? Pag pinagdugtong-dugtong mo ang oras ng pagtatrabaho ng lahat ng involved sa isang pelikula, baka libu-libong oras yun. Tapos papanoorin mo lang ng 1 hour and 20 minutes.
Kung nanood kang mabuti, nag-observe ka, 1,000 oras ang natipid mo para may matutunan ka. Nalaman mong, ay, ganun pala matunaw ang snow. Ay, ganito pala magluto ng ganon. Ganito pala ang mga kasuotan ng mga tao nung panahon na yon sa lugar na yon. Ito pala ang sinabi ni Jose Rizal kay Pio Valenzuela. Ganito pala ang nangyari. Pero mo, sandali ka lang nanood, ang daming naghirap para gawin yung pelikula. Tapos, makukuha mo yung laman. Kung ang dami mo na napanood, nanood ka sa isang pelikula, isang linggo. Hindi naman kailangan sa sinihan ka manood, ang dami-daming available. Tatalino ka. Kaya pag may nagtatanong sa akin, what is the quickest way to really gain more knowledge, more information? Watch good movies. Pero, good dapat yung movie. Kasi kung manonood ka ng basura, biruin mo, ang daming basura matatambak sa utak mo. Ang dami nun. Sa loob lang ng 1 oras at kalahati, napuno ng basura yung utak mo, sayang. Manonood ka ng mga horror ng mga taong kumakain ng tao talaga, nilulunok-lunok nila yung mga bituka, dumumubulwak-bulwak yung mga balon-balunan ng mga... Gusto ko ba talagang makita yun? Ano kitadagdag nun sa pagkatao mo? Ang dami-daming sayang ang oras, yung para nagkakalokohan na yata. Part 3 na, part 4 na, pinahaba na ng pinahaba, wala nang maikwento kasi kumikita pa. Ako ba hirang manood ng part 2, part 3, kadawihan ng bola na. Nag-click yung part 1, lalagyan ng 2, ay sigurado inferior yon. Hindi na matapos-tapos ang conflict. Dapat natapos na itong serye na ito, kakabaan pa ng kakabaan. Nonsense na. Brain damage ang napala mo. So dapat marunong kang pumili. But keep growing in knowledge. 1 Corinthians 13:11, when we were children, we thought and reasoned as children do. But when we grew up, we quit our childish ways. Mga kapatid, etong isang napakahalagang senyales na tayo'y rumurunong. Yung mga dating ipinang-aaway natin at ipinag-aaway ng mga dahilan, ngayon sasabihin natin, ay, graduate na ako dyan, hindi na. Yung mga dating sobrang halaga sa'yo, ngayon hindi na masyadong halaga kasi meron ka ng ibang nakitang halaga. In other words, may mga pagbabago ang iyong pananaw. What you used to kill or die for, now you don't even give attention to because you are committed to new and better things. Pero kung ang pag-iisip mo ngayon as 20 years ago ay the same, ang taste mo hindi na bago, kahit kailan at may handaan ang kinakain mo, 1 at 2 pagkain lang, ayaw mong tikman yung iba, wala ka ng ibang nalamang lasa, sayang ang panahon. Hindi ito may handaan ang kakainin mo lang yung paborito mo, dapat mo, kumain ka nun. Kung hindi ko po magustuhan, di at least alam mo na hindi mo gusto yan. Next time, huwag mo nung kunin. Paano kung ang sarap pala, kasi hindi mo alam? Hindi naman lason yan, hindi nakakamatay. Keep trying new things. Expose yourself to new ideas, to new ways of thinking. And don't always talk with people that agree with you. Sometimes you engage people who have totally different ideas because iron sharpens iron. At the end of the day, it is your choice kung makikinig ka sa kanya or not, but give yourself the chance to hear the other person's point of view. At ito, subukan nyo kung meron sa inyong mahilig makipag-away sa asawa, kapatid, sino man ang kasama nyo sa buhay. Next time, pag gusto niya mang-away, huwag kang kumibo, makinig ka lang. Ano bang reklamo niya talaga? Pakinggan mo lang. Huwag kayong magsabay magsalita kasi walang nakikinig kundi kapitbahay. Walang matututo. Pero pag daldal siya ng daldal, busa ng busa, manahimik ka, pakinggan mo. Maybe you will learn something to improve yourself. At kung hindi man, sigurado hindi natatagal ang pagbubusan niya kasi walang kalaban. Yung tug of war, kaya lang nananatili siyang nakatayo kasi hinihila mo siya. Pahila ka, tutumba na siya, tapos na ang tug of war. Kaya pag may nagsasabing, alam niyo po, ang tagal na namin nag-aaway mag-asawa, yung asawa ko kasi demonic. Alam mo kaya tumatagal yan, pareho kayong demonic. Dahil kung hindi ka demonic, walang papatol sa kanya. The fire will go out in the absence of firewood. Kaya pag nagreklamo yung biyanan, tupong manugang ko, 3 taon na kami hindi nag-uusap, mami, may kasalanan ka rin dyan. In fact, ikaw nga mas matanda, dapat mas may pag-unawa ka pa eh. Ganon din si manugang, alam niyo po, 3 taon na kami hindi nag-uusap ng biyanan ko. Ang bata-bata mo, ang lakas ng loob mong makipag-away sa biyanan mo, di ka na nahiya sa Diyos. Humaba na ng humaba yan. Mag-unahan kayo ng pagkakasundo.
Hindi kayo nagpapataasan ng pride, dapat magpababaan. Kasi observation in life, walang sumaya sa proud. Hindi nagpapasaya ang pride, nagpapalungkot yan. Inilalayo ka niyan sa tao, hindi kanya inilalapit. Pride is one of the most deadly deceptions of Satan. Because when you are proud, people won't like you, you will be alone, and Satan can attack you firstly because you have no helper. Kaya gusto kanya maging proud. Baguhin ang pag-iisip. Kung may tao kayong laging katunggali, hindi nyo nun maiwasan kasi kamag-anak, kasama sa office, baguhin nyo ang attitude nyo sa kanya. Kung hindi siya magbabago, kayo magbago. Bakit? Kasi kayo yung mas matalino. Kayo mag-adjust. Mark 2:22, no one pours new wine into old wineskins. The wine would swell and burst the old skin. Then the wine would be lost, and the new skins would be ruined. New wine must be put into new wineskins. Of course, this is only symbolism. Hindi naman talaga wine and leather bags ang pinag-uusapan. Sabi niya, huwag ka maglalagay ng bagong wine sa old leather bag. Kasi magfe-ferment yung wine, mag-expand yan, yung old leather bag, luma na, malutong na, sasabog, masisira ang bag, matatapon ang wine. Pag bagong wine, dapat bagong leather bag ang pagtasidlan. Kasi nung araw, leather bags ang pinaglalagyan ng wine, hindi naman bote. Ang point, para magkaroon ka ng bagong iniisip, dapat magkaroon ka ng bagong utak. Hindi magkakasya sa dating utak ang bagong thoughts. Magko-conflict. So patuloy tayo nagbabago ng isip. Kung may mga tao na beauty conscious, lagi nag-exfoliate ng skin para laging mukhang bata, dapat laging exfoliate ang brain para laging bago. In other words, sasabihin, naku, hindi ko pa nagagawa yan. Hindi gawin mo ngayon, lalo't hindi naman masama. Naku, talagang ganito ako, ang pinangsisigang ko lang lagi, kamyas. Ba't di mo na subukang magsigang ng sapatos? Baka mag-click. Ngayon, after all, hindi pala click. O di at least alam mo na, hindi mo na ipang-aasim ang sapatos, pero malay mo. So in other words, baguhin mo pag-iisip. Huwag ka matakot mag-experiment. At huwag ka matakot sa isang bagay na di mo naiintindihan. Sabi ni St. Thomas Aquinas, it is exceedingly foolish for a man to think that what he does not understand, that what he does not see does not exist, or that what he does not understand is wrong. Hindi mo naiintindihan, mali na. Intindihin mo. At kung matapos mo intindihin, mali pa rin, edi mali. Pero hindi mo sasabihin agad na mali dahil lang hindi mo naintindihan. Ama namin, turuan niyo po kami. Ang dami-dami pang dapat matutunan sa buhay kahit may edad na. At lalo naman kung bata pa. At lalo namang hindi bagay sa may edad na yung mangmang pa rin at walang wisdom. So turuan niyo po kaming lahat. Ano man ang edad namin, ano man ang educational attainment. Turuan niyo kami to always be teachable. Willing to learn. Observant. Prayerful. Ready to be corrected. And ready to learn from others. At nasa ganon, sa karunungan namin na mag-i-improve, we will be better equipped to understand you more, to understand people more, to understand ourselves even more. At magbunga nawa ito ng peace in our minds, peace in our language, in our body language, in our lifestyle, so that we will be a gift to the people that you send us to, and we will also appreciate people as gifts to be enjoyed. Not always mistakes to be corrected, but blessings to be savored. Pag bulay-bulayan natin ang kahulugan nito sa buhay natin, mga kapatid, let's continue to be wiser. That is a very wise type of worship. Ang katatapos pong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Be Wiser. Iyong napakinggan ang Day by Day. Inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.